Hindi ko masimulan. How to start, my friend. Yep. Pupunta ako sa manning office namin. Parang ito na yung pinakasulit na bakasyon ko dahil bali ang storya nitong okay, ito lang yung bastos dito eh. Hindi naman tayo big time katulad ng iba. Shoutout Team Motovlog, Ninja Chief, Boss Miguel, Sir Boji. May dumudura, may sumisinga. Manners naman. Hanggang dito na lang. Hindi ko masimulan. How to start, my friend. Yes. Tayo sa loob. Shit. Pupunta ako sa manning office namin kasi may susurrender lang ako na ID, yung SID. Ano yun? Seafarers Identification. Ano ba yun? D. Basta yun, SID. Tapos mag-i-inquire na din ako kasi medyo ready na ako sumampa ulit ng barko. Pwede na yan. Kaka-green pa lang eh. Yan, dito banda yan sa ano eh, Esteban Street. Yan, dyan banda. Magre-report na din ako dahil yun nga, tama na yung 6 na buwan na bakasyon. Kung tutuusin nga, dapat ang bakasyon lang mga 3 to 4 months. Pag lumagpas ka pa sa 6 na buwan, medyo papayat na yung wallet mo, no? Delicates. Dito ako lagi nagpa-park. Yan, dito Legazpi Car Park. Ang maganda dito, pwede ka mag-park sa car slot. Yung mga ganitong klase na motor, yung medyo malaki na. Green button. Laglag. Ay, fresh air. Dito tayo sa taas dahil yung babae lagi na yung okupado ng mga naka-reserve na yan dito sa mga regular na dito nagtatrabaho. Dito sa second floor. Yan, pwede na yan dito. Doon tayo sa malapit sa elevator. Tagal pa yan. Tayo sa may elevator. Yeah. So surrender ko lang tong aking SID. Tapos yun lang, uwi na. Yun lang pinunta ko. Ito yun. Ewan kung kita nyo. Yan. Yun na yun. Tapos na agad. Parang 10 minutes lang yung tinagal ko doon sa loob ng opisina. Pa-photocopy lang pala yung SID. Tapos babalik din sa'yo agad para may kopya lang sila. Tara, uwi na. So yun nga, hindi pa pala tapos yung medical ko, nag-aantay ako sa wala. Kailangan ko pa palang bumalik. Ewan ko kung anong tawag doon, SGPT ba yun? Ngayon lang ako na ganun sa pag-medical ko, yung babalik ka pa. Nasobrahan yata ako sa mga cholesterol na yan eh. Hindi naman mahirap ipasa yun. Nag-check kasi ko nung email ko, pero wala namang message galing do sa medical clinic, kaya akala ko okay na, fit to work na. Hindi pa pala. Buti dinala ko yung SID ko doon sa opisina. Doon ko na nalaman na hindi pa pala okay yung medical ko. Kaya Friday balik medical clinic na naman ako. Doon yung banda sa UN Avenue eh. Aagahan ko na lang yung punta para matapos ko kaagad.
Itong uwi ko na to, itong bakasyon ko na to, parang ito na yung pinakasulit na bakasyon ko dahil nakatatlong track day ako eh. Swerte na yun na matatapat sa bakasyon ko yung mga track day. Nung pag-uwi ko nung January, sumunod na buwan, February, ayan na, may track day na. Kawasaki yata yun. Tapos March, meron ulit BLC. Tama ba? Tapos itong June, nakailan na ba ako? 3 o 4? Hindi, BLC pala yung February. Tapos yung March, Alpine Stars. Tapos itong June, yung mismo sa CIS. Kapapalit ko lang nung gulong nung January, yung Bridgestone na S22. Okay pa naman. Basta sulit yung bakasyon. Meron pa nga sanang isang track day, yung pinuntahan ni Master Rainier, Ninja Chief. Sayang, hindi ako nakasama. Medyo biglaan din kasi yung yaya niya eh. Kaso yon sa BRC naman yon. Sabi nila medyo mas mahirap daw yung sa BRC kaysa dito sa Clark, sa CIS. Ewan ko lang kasi sa CIS pa lang nahirapan ako. Nakaka-4 na track day na ako doon lahat-lahat. Simula nung nabili ko tong 6R. Pero hindi ko pa rin makabisado eh. Kaya sana next week ma-tempo ulit sa bakasyon ko yung mga track day na yan para masulit ko ulit yung bakasyon, diba? Ito nga pagbili ko nitong ZX6R na to, wala sa plano eh. Tapos kakaliwa ka pala. Ay. Bali ang storya nitong 6R na to, nung naka KTM Duke pa ako na 390, nung papunta kami ng Baguio, sama ko yung misis ko. Siyempre may speed limit sa expressway, di ba? 100 yan. Ngayon, ang daming umu-overtake sa amin ng mga GS, higher CC na. Yung takbo nila talagang mabilis, pero yung makina siyempre hindi pa galit, relax pa. Yung sa KTM, yung takbong 100 yan, parang ano na yun eh, dahil ano lang naman yun, single cylinder ba yan? Oh, single cylinder lang yun eh. Kaya yung 100 na takbo, parang gigil na yun para sa KTM. Ang sabi ng misis ko, nung may umovertake sa amin na, ewan ko kung ganito din yun, ninja din yun, bigla niya akong tinanong. Yan ang pagkakamali niya, tinanong niya ako, sabi niya, ayaw mo ba nung ganon? O di syempre ako, palakpak tenga na ako nun. Sagot ka agad, sabi ko, kung tatanungin mo, syempre gusto ko. Ayun, doon na nadali. Sabi niya, gusto mo next uwi mo, bilhin na tayo, pag-ipunan natin. Ayun yun. Kaya ako meron ganito ngayon. Bali, benta yung KTM, tapos ipon, dagdag. Ayun, eto na siya. Kaya maraming salamat sa aking asawa. Pet shop pala to, animal shelter. Excuse me. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yung dog hotel sa Antipolo na aray ko, tamaan yung aking yung dog hotel sa Antipolo na namatayan ng chow chow dahil sa heat stroke. Hindi ko alam yung buong storya nun, pero ang alam ko bayad sila ng ano eh, ng para sa aircon, dahil alam nyo naman yung chow chow sobrang kapal ng balahibo nun. Ayun, nagbayad sila ng aircon para 24/7, pero na heat stroke pa din yung aso. Yun ang tanong doon kung paano nangyari yun. Ngayon, hindi ko alam kung nagkaso ba sila nun, kung nagdemanda sila. Kawawa lang yung aso. Tapos balak pa yata palitan ng isang tuta, yun namatay. Siyempre hindi mo nang mapapalitan yun. Yung aso na alaga na yun, parang parte na yun ng pamilya eh. Hindi na nga maiwanan sa bahay yan pag aalis yung buong pamilya eh. Dito banda yung ano eh, magbubukas na shop no, nahabang pa nga, Garage Point, Manila, Mercedes Avenue, katabi ng BDO. Hindi ko lang alam kung left side o right side. Medyo malapit na yan sa amin, kaya ito yung BDO. Okay, ito malaki din dito tayo. Tama ba ito? Mali itong pinapasok ko. Ngayon, lumabas na yung bagong ZX6R na 2024. Nung una medyo hindi ko gusto yung itsura dahil nabago yung harapan niya eh. Medyo naging maiksi.
naging pango. Yun, hindi pa ako nakakita sa personal eh. Habang tumatagal parang magugustuhan mo na din eh. Kaya pinag-iisipan lang kung ibebenta to, tapos alt na lang para makabili ng 2024. Ewan ko lang, titignan ko muna siguro sa personal kung anong dating, kasi sa personal mo naman talaga makikita kung magugustuhan mo o hindi. Ang tanong, bukas pa yung GoPro, mamaya usap ako ng usap. Yun, saan natin to? Yan, parang nagagandaan ako dun sa kulay puti na 6R eh. Awan lang ha, we'll see. Tingnan natin pag kung dadating dito yung puti. Kung walang damating na puti, kung sakali makapagpalit ako ng 2024, siguro ipaparap ko na lang dun sa Taytay, sa may pagtawid ng tulay sa Highway 2000. Oh, yeah, kasi tested na namin yun na nagrarap, yung Decal Republic. Decal Republic, meron na silang branch dyan dito sa Taytay. Ay, pero syempre lahat ng yan puro plano lang yan. Yoy 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 yoy. Tigas ang gulong nito ngayon eh. Hindi ako sanay pagka matigas yung gulong, kasi madalas ko naman paggamitan ito sa pag umaakit sa Marilaki. Ang tire pressure na ginagawa, oy yoy 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 yoy. Ang tire pressure ko nun pagka umaakit ako 28, 29. Pagka ganitong mga city driving lang, kaya tinataasan ko mga 32, 34. Hindi talaga ako sanay kasi parang hindi makapit, kaya konting preno mo lang para kang dudulas. Yay. Pastos ka. Ito lang ang bastos dito eh, pero cute. Yung unang tinagal nung gulong ko na Batlax, parang 7,000 lang yata yun. 7,000 kilometers lang yung tinagal lang, siguro dahil laging malambot yung gulong ko, kaya isa na yun sa dahilan kung bakit medyo napabilis yung pudpud. Kasi sa iba sabi nila tumatagal ng 9,000, 10,000. Kaya ngayon ko na nararamdaman yung mga pagtitipid. Dahil hindi naman tayo big time katulad ng iba. Nadidistract ako dito, ang cute oh. Dito may nakita na ako dito mismo sa gilid na to, nung traffic. Mayroong na hold up dito, tinutuko ng balisong yata yun. Hindi na nakapalag yung rider. Siyempre pag ikaw yung tinutukan ka na sa gilid ng patalim, huwag ka nang pumalab, iabot mo na lang. Pagpapalit mo pa yung buhay mo sa wallet mo, bigay mo na lang. Huwag lang yung motor ha, pagka motor yung aagawin, siguro tutumba ko na lang yung motor, tapos yung susi ihahagis ko dyan, babato ko doon. So alintik ka, kuhain mo doon. Isa yun sa kinakatakot ko yung kahit sino naman siguro yung aagawin sa iyo yung motor mo, kasi isipin mo yun, sa isang iglap mawawala na sa iyo yung motor mo. Pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, tapos aagawin lang sa iyo ng mga buhaka ng inang yan. It's unfair. Yes my friend, it's really unfair. Ay, dito pala ako. Buti na alala ko. At ano ko sa ano eh, magsusukat lang ako ng helmet kung anong size ko sa mga ibang brand doon sa katabi ng ano yun eh, ng NCBA Taytay, Ride Safe Moto. Meron silang branch sa Taytay. Ewan ko lang kung meron sila doon nung ano style ng empty helmets, yung KRE Plus carbon yata yun. Pero ang mahirap doon, yung biggest size nila maliit yata. Sana may XL, para kasi XL ako sa mga helmet eh, 61, 62. Pero mahal din yun ha, nasa 19.5 yata. Tayo na nga natin ito, tipid tayo sa battery. Hoy,
Dito na banda yun eh. Yun. Sana merong pagsukat. Ayun, sawi. Wala silang stock nung ano, KRE na carbon. Hirap pala maghanap nun. $19,500 nga yung presyo nung MTA na KRE Plus. Huwag na lang, di kaya. Pahirapan pa maghanap ng stocks. Pero ang issue ko dun yung fitting sa ulo ko. Kung XL man yung biggest mo, tingin ko malabo yung magkasya sa akin. Shoutout nga pala kay Sir Tim Motovlog. Napakasipag mag-upload, grabe. Hindi ko alam kung anong year model nung ZX6R nya, pero maganda pa rin yung itsura eh. Kitang kita na alaga talaga. Batiin ko na din yung mga nakasama ko sa barko. Yung boss Miguel ko na grabe, wala akong masabi. Napakagaling humawak ng tao, mag-manage ba. Saka si Sir Boji, yan ang unang-unang pumunta sa bahay namin na nakasama ko sa barko. Sana makasama ko ulit sila. Nagdrama eh, no? Ay nako, balik medical na naman ako sa Biyernes ito. Kaya pala wala pang message sa akin o tawag na may line up na ako. Hindi pa pala okay yung medical ko. Saglit lang yan. Sulit na din yung bakasyon ko, 6 na buwan ha. Sulit na yun. May dumudura, may sumisinga. Manners naman. Nakalobat na naman tong GoPro ah. Hindi ko kasi minsan rinig yung warning na namamatay na yung GoPro eh. Hanggang dito na lang. Pabush!